Halika, halika. Bili na kayo. Excuse me. Padaan po. Sumali ka sa team fight. Ang laki mong tao, hindi mo man lang alam mag-support. Lumaban ka kung kaya mo. Kung hindi, huwag mong ibigay kay senyorito ang lokasyon natin. Kung hindi ka talaga marunong, sa susunod, lumipat ka ng pwesto. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang lumipat ng upuan? Dito ka sa tabi ko. Wag na po. Unahin niyo na po ang trabaho niyo. Sige. Kapitolyong Pandaigdig. Ang isang senyorita na tulad niya, bakit siya naririto? Mga binibini at ginoo, nakarating na tayo sa huling istasyon. Nandito na ako. Pakidala po ang inyong mga gamit at bumaba ng maayos. Wuwu, kailangan na nating bumaba. Ah, pasensya na. Nasira ko ang butones mo. Ayos lang. Siya si Joe Fuye. Ano ba ang nangyayari? Wala ba kayong silbi? Ilang araw na ang nakalipas. Hindi nyo pa rin kilala ang whistleblower, mga walang kwenta. Ate, mas kilala pa ng whistleblower ang nakaraan nila kaysa sa atin. Hinala ko may malapit kay Ate Long na gustong manira sa kanya. Isang malapit sa kanya? Imposible naman siguro. Hayaan na. Babalik na ako agad. Pasensya na, Wuwu. May trabaho si Tita Tang. Kailangang asikasuhin agad. Kaya mo bang magbus? Papuntang distrito ng Linjiang? Opo, Sige. Tara na. Tatawagan ko ang tita mo at si Lola mamaya para sunduin ka sa istasyon. Sige na. sige po, Tita Tang. Sige na, asikasuhin mo na yan. Sir Zhao, andito. Uy, tingnan mo ang kotse ko. Ano sa tingin mo? Pwede na. Hindi ito uubra sa mga mamahaling kotse mo. Sir Zhao, kamusta ang pag-uwi mo? Malakas pa ang katawan ng matanda. Muntik na niya akong mapatay sa bugbog. Sa katayuan mong heredero, matitiis ka bang bubugin ng matanda? Heredero pa ba? Kapag pinakasalan na niya, ang babaeng artista na yon, mababaliwala na rin ako. Ikaw si Xiaowu. Tita, Ikaw nga talaga, San Shui. Lalo kang gumaganda. Kami ng lola mo, noong tumawag si Tang Wenhua, hindi kami makapaniwala. Ikaw, desidido ka ba talaga na bumalik sa Linjiang para mag-aral? Naku, ang Linjiang namin hindi uubra sa imperial na lungsod nyo. Ang edukasyon dito na pag-iiwanan na. Hay, ang mamo, nawawala na ba sa sarili? Kahit may nangyari pa, hindi ka dapat pinabalik dito. Tita, sarili ko pong desisyon ang bumalik. San Shui, kahit hindi ko gusto ang mamo, hindi ibig sabihin na ayaw ko sa'yo. Dito ka lang, panatag kang tumira kay tita. Tara, uwi na tayo. Halika na. Naku, nandito na si San Shui. Dahan-dahan lang. Kamusta ang negosyo kamakailan? Siya nga. Sa susunod na makita mo sila, lumayo ka sa kanila. Wala silang idudulot na mabuti, lalo na ang pinuno nilang si Zhou Fuye. Siya si Joe Fuye. Joe Fuye? Lagi ba siya rito? Higit pa sa lagi, nakatira siya sa itaas. Ang computer shop na yan, siya ang kumuha niyan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya roon.
Kapag nakita mo siya, iwasan mo siya agad. Sanshui, ang mga sinabi ko, naintindihan mo ba? Ma. Oh, bakit mo ako tinatawag? Bilisan mo na. Opo. Tulungan mo ang ate mo sa gamit. Sige. Ate, ang ganda mo. Ang mga tropa ko, kapag nalaman nilang may ganito akong kagandang pinsan, tiyak na maiinggit sila. Ikaw talagang bata ka. Lola, nandito na ang pinsan ko. Ay, Sanshui. Wow, ang laki mo na. Halika, akyat na tayo sa itaas. Tara na. Ito ang mga regalo ko para sa inyo. Sana ay magustuhan ninyo. Naku, nasa bahay ka na. Bakit nag-abala ka pa? Oo nga, masyado itong magastos. Ate, napakabait mo talaga sa akin. Para kang isang diwata. Totoo ba ang pulseras na ito? Hindi, yan peke. Ang certificate ng pulseras at resibo ay nasa ilalim. Maaari ninyong tingnan. Sanshui, masyadong mahal ito. Masyadong magastos. Oo nga, Hindi ito matatanggap ni Lola. Lola, Tita, tanggapin niyo na po. Sinamahan ako ni Tita Tang. Nabilhin ito gamit ang pera ni nanay. Ang lola at tita mo ay hindi sanay sa marangya. Ang mga binili mong ito, baka hindi man lang nila alam ang tawag. Mas mabuti pa kung ginto o pilak ang binigay mo. Hay nako, Mukhang tama ang regalo ko. Sanshui, napagod ka ba sa biyahe? Dongzi, Opo. ihatid mo ang ate mo sa kwarto. Sige, ate. Dito po. Sige na, sige na. sikat na artista ang nanay niya. Kaya naman, napakagalante niya. Alam mo, sa pagkakataong ito, kung hindi lang dahil sa pag-aaral ni Sanshui, siguro hindi na niya tayo maaalala na mga mahihirap niyang kamag-anak. Ano bang sinasabi mo? Si Sanshui ay may isang tainga na hindi gaanong nakakarinig, pero mag-ingat ka pa rin sa pananalita mo. Wala lang tuma. Ate, itong vanity table ay binili ni na mama at lola sa furniture market noong isang araw. Sabi nila, galing ka sa Kapitolyo, at ang bahay namin ay mahirap, baka hindi ka masanay, o hindi mo magustuhan. Hindi po. Nagustuhan ko ito. Mabuti naman. Lalabas muna ako. Kahit hindi kasing ganda ng Kapitolyo, maayos na rin naman dito. Tingnan nyo, ang ganda. Oo nga. Ano bang ingay ng mga batang yan? Sa ibaba. Parang ang anak ng may-ari ng grocery sa tapat ay may pinsang galing sa lungsod at ipinagmamalaki niya ito. Pinsang galing sa lungsod? Siya kaya yon? Balita ko ay galing sa unang mataas na paaralan ng transferi. Sir Zhao, pumasok ka na sa paaralan bukas. Depende sa mood ko bukas. Galing siya sa pandaigdigang paaralan ng Kapitolyo. Opo, Kung mapapanatili mo ang mga gradong ito, baka maging top-notcher ka pa. Top-notcher ng probinsya sa exam. Ako na ang magiging gurong tagapayo mo. Mamaya ay sumama ka sa leader ng klase. Kunin mo ang mga aklat at uniforme. salamat po, Guro. Galing ka ba sa Kapitolyo? Oo, Mas maganda ang buhay sa Kapitolyo kaysa rito sa atin. Maraming gustong pumunta sa Kapitolyo. Bakit ka pa lumipat dito? excuse me. Pwede mo ba akong tulungang pulutin ng mga aklat? Siya nga talaga. Salamat. Bakit ka pumasok sa paaralan ngayon? Bakit? Bawal na ba akong mag-aral dito? Matalinong estudyante. May galit ka ba sa akin? Yung bago sa klase nyo, ngayon ko lang siya nakita. Parang kakaiba si Zhou Fuye ngayon. Xiaowu, tara na. Hello sa iyo. Ako si Xiaowu. Ako ang bagong transferee sa Class 1. Class 7. Zhou Fuye. Xiaowu, tara na. Sige, Xia. Wu. Iyong Zhou Fuye, layuan mo siya. Araw-araw siyang may kasamang mga tambay sa labas. Hindi siya mabuting tao. kilala mo ba ng husto si Zhou Fuye? Sino ba sa school ang hindi nakakakilala kay Zhou Fuye? Noong nakaraan, nakipag-away siya para sa babae, nakulong siya. Alam iyon ng lahat. Nakipag-away para sa isang babae.
Amo, pabili ng Yellow Crane Tower. Xia Wu? Anong ginagawa mo rito? Dapat ako ang nagtatanong niyan. Iba ang probinsya sa syudad. Kapag lampas na ng alas 9, huwag ka nang gumala sa labas. Salamat. Nandito na ako. Pasok ka na. Huwag na magpasalamat. Nadaanan ko lang. Sige. Ang maliit na bayan ay hindi gaya ng malaking lungsod. Paglampas ng alas 9, mas mabuting huwag nang gumala sa labas. Hello, Tita Tang. Wu, pinapareserba ka ng nanay mo ng ticket pa uwi. Sabi niya nung pumunta ka sa Linjiang, hindi ka na makakapag-dance class. Mahihirapan ka sa art exam niyan. Wag na, Tita Tang. Maayos naman ako rito. At saka, marami rin akong kaibigan. Alam nila kung sino ang nanay ko. Si Xia Wu ba yan? Si Xia Wu ba ang kausap mo? Sabihin mo sa kanya, ako ang nanay niya. Dapat siyang sumunod sa akin. Huwag siyang tumulad sa tatay niya, na nagpabaya sa sarili. Walang mararating sa buhay. Pabalikin mo siya agad dito. Kung hindi, huwag na siyang umasang makakakuha pa ng kahit isang sentimo sa akin. Bakit niya sinasabi yan tungkol kay tatay? Sila naman ni Zhao Chenhui ang unang nagkamali. Bakit? Zhou Fuye. Zhao Chenhui. Zhou Fuye, ano ba ang dapat kong gawin para tanggapin mo ako? Dapat mong pag-isipang mabuti kung bakit kita dapat tanggapin. Sa inyo, o sa hotel, kahit saan, ikaw ang pumili. Sino ka ba? Sino ako? Ako si Li Huanyi mula sa bokasyonal na paaralan. Mula sa bokasyonal? Nasa tamang edad ka na ba? Yun pala ang inaalala mo. Huwag kang mag-alala. 18 taong gulang na ako noong nakaraang taon pa. Ibutones mo yan. Zhou Fuye, anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang umasa. Kahit maghubad ka pa sa harap ko, wala akong interes sa'yo. Ikaw, Ayoko sa malalaki ang dibdib. Nakakahilo. baog ka lang talaga. Saan ka nakatingin? Galing mong humit-hit. Pahingi nga ng isa. Nakagat ko na to. Pasindi naman. Naka-hearing aid siya. Munting bingi! Munting bingi! Munting bingi! Munting bingi! Isa lang siyang munting bingi! Hindi masyadong matapang ang Yellow Crane Tower. Hindi niya ako pinagtawanan sa pagiging bini ko. Hindi bagay sa mga babae ang manigarilyo. Mababaho ang hininga at maninilaw ang ngipin. Papangit ang balat mo, papangit ka rin. Gusto mo ba yon? Kaya naman. Ako na ang hihit-hit nito para sa'yo. Zhou Fuye, ganoon ka ba kadaling suhulan? Ano ang gusto mong gawin? Anong sabi mo?
Kapag hindi masaya ang isang tao, dapat niyang gawin ang mga bagay na gusto niya. Ano ba ang gusto mong gawin? Gagawin natin ang kahit anong gusto mo. Ano ang gusto mong gawin? Anong sabi mo? Kapag hindi masaya ang isang tao, dapat gawin ang mga bagay na gusto niya. Ano ba ang gusto mong gawin? Sasamahan kita kahit ano pa yan. Mga bagay na gusto ko? Isa ka lang munting bingi. Munting bingi? Dahil lang sa maliit na bagay na ito, titigil ka na sa pagtugtog ng piano? Bakit ka ba nila laging inaapi at hindi ang ibang mga tao? Naisip mo na ba minsan na baka pride mo lang ang may problema? Anong tinatayo-tayo mo dyan? Mag-ensayo ka na. Gusto kong gawin ang mga ayaw nilang gawin. Zhou Fuye, Nakapili ka na ba? isama mo ako sa pag-ikot-ikot. Wala pa akong naisama sa motor ko. Walang helmet na kasya sa iyo? Pagtiyagaan mo muna ito. Sakay na? Kumapit ka ng mahigpit. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ang sarap. Hindi nga, bakit si Xiaowu at si Zhou Fuye magkasama ng ganoon kalapit? Masyado silang malapit sa isa't isa. Oo nga, hindi naman sila bagay sa isa't isa. At saka yung Zhou Fuye na yon, hindi ba may kasintahan na siya? Hay nako, tara na. Huwag na nating tingnan. Tama na. Nakapagpahangin na tayo at nakapagsigarilyo na rin. Mabuting estudyante, bumalik ka na sa klase. Sir Zhou, sapat na ba ang isang tanghalian? Diretsuhin mo nga ako. Kayo ba ni Li Huanyi ay nagpunta sa hotel? Ganun ba ako kadesperado? Hindi si Li Huanyi. Pero hindi ba sabi nila, gusto mo, yung mga mapang-akit? Gusto ko. Kung sino ang gusto ko, hulaan mo na lang. Sino ang gusto mo? Hindi ko alam. Pero ang makasama ang mula sa class 1 na si Wuwu na Diyosa sa PE class mamayang hapon. Yun ang alam ko. Sir Zhou, hindi na aalis. Mag-aaral ako. Uy, sa tingin mo, makikita kaya natin si Zhou Fuye mamaya? Huwag mo nang asahan. Magkasama ang dalawang klase natin sa PE ng halos 2 taon. Pumunta ba siya kahit minsan? Sige na nga. Uy, hindi ba si Zhou Fuye yon? Wuwu, tara at tingnan natin. Ang guwapo talaga ni Zhou Fuye. Balita ko, ang nakasakay sa kotse ni Zhou Fuye ay si Li Huanyi. Nakakainis talaga. Ang hari ng paaralan ng unang mataas na paaralan, nakuha lang ng taga-bokasyonal na paaralan. Wuwu, kilala mo si Zhuang Jiahe? Close ba kayo ni Zhou Fuye? Kapag sinabi kong close kami, baka sugurin nila ako. Hindi ko siya kilala. Hindi kami close. Sir Zhao, ayoko na. Ayoko na rin. Walang kuwenta. Kaklaseng siya, gusto kitang ligawan. Bigyan mo naman ako ng chance. Ang batang to, ambisyoso, masyado. Sino ka? Ako,
Si Kesong ng Section 4. May kailangan ka ba sa akin? Gusto kitang ligawan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Padaan nga po. Sige, padaanin kita. Paano kung maging kasintahan kita? Sino yan? Nadulas ang kamay ko. Zhou Fuye. Sinadya mo to, di ba? Sinadya ko talaga ito. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya na hindi ka niya gusto? Bakit ka pa nagpupumilit? Ikaw. Kayo. Ako na ang magbabayad ng gamot. Alis. Sige. Umanda ka sa akin. Salamat sa'yo. Nulungan pa siya ni Zhou Fuye. Si Zhou Fuye at ang Xiaowu na iyon. Ano ba talaga ang relasyon nila? Sa tingin ko, naiinis lang talaga si Zhou Fuye sa ugaling ni Kesong. Hindi man lang niya tiningnan si Xiaowu. Sa tingin ko rin. Nakatitig pa si Xiaowu kay Zhou Fuye pero hindi naman siya pinapansin. Bawal bang maging mabuting Samaritano? Tigilan niyo na ang daldal. Tara na. Wuwu, ayos ka lang ba? Xiaowu, sabi ng leader ng klase na maghanda raw kayo para sa math contest, naghihintay siya sa silid-aralan. Leader ng klase? Ay, hindi kaya magkasintahan na talaga sina Xiaowu at Lin Cheng? Sinong nagsabi sa iyong magkasintahan sila? Nitong mga nakaraang araw ay lagi kong nakikitang hinahatid siya ni Lin Cheng. Wuwu, hindi kaya gusto ka ng leader ng klase? Napakalakas ng ulan. Bakit hindi ka hinahatid ni Lin Cheng? Hindi naman kami ganoon kakilala. Bakit naman niya ako ihahatid? Nagpapaliwanag. Saya sa akin. Nandito na ako. Umalis na tayo agad. Zhou Fuye. Good night. Good night. Xiaowu. Wuwu. Wuwu. Opo. Pumunta ka sa computer shop. Tawagin mo ang kapatid mo para hindi magalit ang tita mo, ha? Sige po. Zhou Fuye, tulungan mo ako. Anong binili mo? Mga prutas. Ate, bakit ka nandito? Zhou Fuye, anong tinitingnan mo? Tara na. Uwi na tayo. Okay. Sige. Kilala mo ba ang babaeng yon? Bilisan mo. Anong hinihintay mo? Bandahan mo ko. Narinig ko. Patawad. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganyan. Kung talagang nagugilty ka sa kanya, mag-resign ka na sa trabaho mo? Kailangan ba talagang sa bar mag-work? Wala kang pakialam sa amin. Wala akong pakialam? Huwag kang lalapit sa akin. Huwag mo kong tawagan, buisit. Yung hiniram kong damit kahapon, nilabhan ko na para ibalik sa'yo. Hindi sa akin ang damit na yan, kay Zhuang Jiahe yan. Hindi ako nagpapahiram sa babae. Siya ba ang kasintahan niya? Tingnan mo ang phone mo. Paano mo nakuha ang number ko? Sinuhulan ko ang tabatoy nyo. Bakit ka napatawag ng ganito kagabi? Wala lang. Gusto ko lang magpaliwanag. Si Lan Qiong, yung nakita mo kanina, kaibigan ko lang siya, wala kaming relasyon. Huwag kang mag-isip ng iba. Kahit ano pa ang relasyon nyo, hindi mo kailangang magpaliwanag. Ayaw ko lang na magkaroon ka ng maling akala sa akin. Kaya gusto kong magpaliwanag.
Naintindihan ko. Xiaowu, ang galing mo talaga. Sige, Wala. Gusto ko lang itanong, bukas, gusto ko lang itanong kung gusto mong sumama sa akin sa palasyo sa ilalim ng lupa. Hayaan mo na. Kung ayaw mo, wag na. Matulog ka na ng maaga. Zhou Fuye. Maligayang kaarawan. Ikaw, paano mo nalaman? Pupunta ako bukas. Magpahinga ka na rin ng maaga. Pakibalot naman po ito para sa akin. Ang galing pumili ni Ganda. Ang lighter na ito, bagay na regalo sa kasintahan. Hindi ko siya kasintahan. Sa VIP room 888 mamaya, birthday ni Senyorito Joe. Huwag kang mahuhuli. Sige. Ang daming tao, na-anti-social ako. Pero, ang daming gwapo at maganda. Xiaowu, sa wakas dumating ka rin. Halika na, sumali ka na rito. Sino siya? Ang sexy niya. Ako si Lan Kyong. Dahil nandito na kayo, magkakaibigan na tayo. Magsaya lang kayo. Kung may kailangan, hanapin niyo lang ako. Grabe. Hindi ba siya ang rumored GF ni Zhou Fuye na si Ate Lan? Kumusta? Ako si Xiaowu. Narinig ko na ang pangalan mo. Anong gusto mong inumin? Alak ba o soft drinks? O baka juice? Ate Lan, mga estudyante pa sina Xiaowu, juice na lang ang ibigay mo. Maalaga talaga itong si Zhuangzi. Sige, magsaya kayo riyan. Tingnan ko lang kung dumating na si Aye. Maupo na kayo. Siya siguro ang kasintahan ni Zhou Fuye. Para siyang donya rito. Hindi siya kasintahan ni Zhou Fuye. Ha? Paano mo nalaman? Sir Joe? Huli ka sa birthday mo? Dapat uminom ka ng 2 baso. Sir Joe, ito ang sinasabi kong Diyosa. Xiaowu ang pangalan niya, kaklase niya ang katabi niya. Sige, inimbitahan mo siya. Hindi mo ba siya ipakikilala ng maayos? Hello, pwede ko bang makuha ang contact mo? Hello, pwede ko bang makuha ang contact mo? Kaklase, pwede ko bang makuha ang contact mo? Tama na yan. Ilan na ba ang kinuha nyo? Nandito pa ako at humihinga. Binabalewala nyo ba ako? Boring ba? Ayos lang naman. Gusto mo bang magbilyar? Hindi ako masyadong marunong. Tingnan mo ang bola. Ilagay ang hintuturo dito. Ang hinlalaki naman dito. Maganda ba? Diyos ko, baka naman pati si Sir Zhu ay nagustuhan na rin ng Diyos ako? Ayoko na matuto. Pagod ka na? Medyo lang. Ayaw mo na talaga? Kayo na lang ang maglaro. Sige, maupo ka muna doon at magpahinga. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka. Sir Zhao, kami na ang gagawa. Halika na. Xiaowu,
Xiaowu. Juice. Ilan ito? Isa. Huwag mo na akong tanungin yan. Alam ko. Ito ang mga mata ni Zhou Fuye. Ito ang ilong ni Zhou Fuye. Zhou Fuye. Lasing na ako. Xiaowu. Sinasadya mo ito, di ba? Hulaan mo. Zhou Fuye. Sasamahan mo ba akong lumabas para magpahangin? Anong ginagawa mo? Kanina. Gusto mo ba akong halikan? Papayagan mo ba akong halikan ka? Hindi pwede. Sa boyfriend ko lang ako nagpapahalik. Ang galing mo talagang pumili ng oras para matulog. Ito ay dapat makatulong sa pag-sober up sa bar. Magkano ba? Ita-transfer ko sa'yo. Xiaowu. Pera ba ang pag-uusapan natin? Ano pa ba? Hindi naman pwedeng samantalahin kita. Marami ka ng beses na sinamantala ako. Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba ang nangyari kagabi? Hayaan mo na. Isipin mo na lang na assuming ako. Mabuti ang gatas para sa tiyan mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Siya na nga si Xiaowu, di ba? Siya nga. Hoy, kaklase! Binabati kita. Bakit ka tumatakbo? Anong kailangan nyo? Hoy, estudyante! Binabati lang kita. Bakit ka tumatakbo? Anong kailangan nyo? Mas maganda siya sa personal. Reyna, ng unang mataas na paaralan nga. Ang taas nga ng pride. Kung hindi siya liligawan ni Kesong, ako na ang manliligaw sa kanya. Kesong, anong balak mo? Wala lang. Gusto kita. Umaamin lang ako. Maging kasintahan kita. Nagdala ka ng grupo para harangin ako. Ito ba ang pag-amin? Hindi kita gusto. Nagustuhan ka ng kapatid ko? Sino ka ba sa akala mo? Maganda ka lang naman, ano bang espesyal sa'yo? Huwag kang magmalinis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang ganda sanang Reyna ng paaralan? Bingi pala siya. Ibalik mo sa akin. Munting bingi, hiramin muna namin ang hearing aid mo. Kapag nakapag-isip ka na, tsaka ko na ito ibabalik. Ha, tara na. Tara. Ibalik mo sa akin. Umalis ka nga. Hello. Magre-report ako sa pulis. Ngayong wala na siyang hearing aid, tingnan natin kung hanggang kailan siya magmamalinis. Napakaganda niya, pero bingi pala. Siguradong sa mga oras na ito, wala siyang naririnig. Pagkalipas ng 2 araw, paglaruan natin siyang muli. Hearing aid. Xiaowu. Ikaw.
Zhou Fuye, tama na. Gusto mo ba talaga siyang mapatay? Hindi mo ba narinig na binubuli nila si Xiaowu? Ang lala ng sugat mo. Dadalhin kita sa ospital. Wag na. Walang hearing aid si Xiaowu, hindi siya makaka-attend ng klase. Pupunta muna ako sa school. Ang salitang ito, may nakakaalala pa ba sa inyo? Xiaowu. Xiaowu. Baima, tawagin mo siya. Xiaowu, makinig ng mabuti sa klase. Mga estudyante, makinig na kayo sa akin. Ang mga salitang ito, pagkatapos ng klase, kailangan nyo pang mag-review. Malapit na ang exam. Balita ko ang galing ni Xiaowu sa klase. Pero may kapansanan pala siya, kaya pala laging nakalugay ang buhok niya. Para pala itago yung hearing aid niya. Tama na, tama na. Mahiya naman kayo. Huwag nating iparamdam kay Xiaowu na pinagtatawanan natin ang may kapansanan. Hayaan niyo siyang mapagtawanan. Hindi naman niya naririnig. Ayos lang iyan. Sige lang, mag-usap kayo. Wuwu, wag mo silang pakinggan. Ayos ka lang ba? Si Kisong noong araw na iyon. Hindi ako bingi. Huwag kang matakot. Ikaw ang kumuha pabalik ng hearing aid ko. Maliit na sugat lang to. Zhou Fuye, bakit ang bait mo sa akin? Gusto lang naman kitang gamitin. Masakit pa ba? Hindi masakit. Punta na tayo sa ospital. Tara. Paano mo nalaman? Nananakaw ang hearing aid ko. Nagkataon lang na narinig ko. Hindi ba tumawag ka rin sa pulis? Mukhang naging baliwala lang ang pagod ko. Masakit pa ba? Huwag kang mag-alala. Maliit na sugat lang to. Hindi ko ikamamatay. Tingnan mo. Malakas pa ako. Lagot na. Ako. Anong nangyari? Hindi naman ako madiin. Naging tanga na ako sa'yo. Pananagutan kita. Ha? Naging tanga ka? Pananagutan kita? Zhou Fuye. Nagtatapat ka ba sa akin? Oo. Nagtatapat ako sa'yo. Nagtatapat ako sa'yo. Zhou Fuye. Good night. Good night. Anong ibig sabihin niyan? Ginseng, bird's nest, at tonic. Tingnan mo, pumunta ka na rito, naging magalang ka pa, at bumili ng napakaraming gamit. Gusto kong magtanong kay kaklaseng siya ng ilang mga bagay. Nagdala na rin ako ng mga bitamina bilang bayad sa pagtuturo. Sige, magpanggap ka lang. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Masyado kang magalang. Wuwu, halika rito dali. Nagdala si Zhou Fuye ng mga gamit para magpaturo sa iyo. Kaklaseng Zhou, salamat sa iyo. Walang anuman. Guro Xiaowu, sa susunod, sana ay turuan mo pa ako. Maaga pa naman, mag-aral muna kayong dalawa. Mamaya kapag oras na ng hapunan, papupuntahin ko si Dongzi para tawagin kayo. Salamat tita. Salamat lola. Sige na, pumunta na kayo. Anong ginagawa mo? Hawak ko ang kamay ng aking kasintahan. Bakit? 2 puting bola. Number 2, at. 2 puting bola. Bakit ka nakasalamin ngayon? Makikipagkita kasi ako kina lola at tita. Kailangan ko silang pasayahin. Hindi ba dapat magmukha akong mabuting estudyante? Iisipin ng mga hindi nakakaalam na may bagong manugang na lalaki na dumating. Wala akong karanasan dahil unang beses ko ito. Mukha ba? Hindi ko na talaga kaya ang kulit mo. Xiaowu, may napuling sa mata ko. Tulungan mo akong Saan banda? Dito! Sa panig na ito! Dito!
Dito lang. Ayos na ba? Hello. Woo, bilisan mo, iligtas mo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob niyo. Sinasabi ko sa inyo, magrereklamo ako sa inyo. Ang hayan ko? Galit na ang senyorito. Paano ka ba magmaneho? Muntik mo na akong... Chenyan, Xiaowu, talaga naman. Sa liblib na lugar na ito, anong maganda rito? siya, si Chenyan. Kababata ko siya. Ikaw pala si Zhao Fuye. Pangalawang senyorito Chen. Matagal na kitang balita. Nabalitaan ko ang kay senyorito Zhao. Nitong mga nakaraang buwan, salamat sa pag-alaga sa wuwu namin. Tungkulin ko iyon. Huwag nang mag-alala ang pangalawang senyorito Chen. Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi. Pero may negosyo ang mga pamilya namin. Sayang lang talaga. Anong sayang? Kung alam ko lang na ang pangalawang senyorito Chen ay may ganito kagandang kababata, sana nakipagkaibigan na ako sa kanya noon pa. Ano ba ako? Hamak na tao lang. Kailangan ko ba talagang sumali sa laro nyo? Pagod na ang senyorito. Tara na, bilis! Dahan. Dahan. Iinom ka pa ba? Baka hindi mo na kaya. Ate, tingnan mo ang dalawang. To, hindi ba sila mukhang mga lalaking nagpapasikat para sa kapareha? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hay naku! Talo ka. Nanalo ang senyorito. Wuwu? Wuwu? Lasing na ako. Huwag nang uminom kung masama ang pakiramdam. Ihahatid na kita para makapagpahinga. Tara. Nagpapanggap ka lang? Sira ka ba? Kung hindi ako nagpanggap, hindi matatapos ang gabing ito. Sanshui, hindi mo ba alam kung gaano kakulit ang kababata mong ito? Kaya pala. Sinadya mong magpatalo kay Chenyan? Sanshui? Sabay tayong mag-aral sa Universidad ng Kapitolyo. Uminom ka muna ng tubig. Xiaowu, mahigit 10 taon na tayong magkaibigan? Kung hindi ko lang nalaman ng hindi sinasadya. Na nandito ka pala? Balak mo bang tuluyan na akong iwasan habang buhay? Xiaowu, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Gusto kita. Hindi man tayo maging magkasintahan ngayon, pero kung patuloy mo akong iiwasan, ang pagkakaibigang ito ay mawawala na talaga. Patawad. Xiaowu, huwag mong sabihing nananatili ka rito dahil kay Zhao Fuye. Dapat alam mo sa sarili mo kung kaninong anak na lalaki si Zhao Fuye. Nasa hustong gulang ka na ngayon? Isipin mo ang magiging bunga ng mga kilos mo, naiintindihan mo ba? Chenyan, huwag mo nang pakialaman ng bagay na ito. Bumili na ako ng tiket para bukas ng umaga. Aalis na ako bukas. Huwag mo na akong ihatid. Kumain ka pa ng maraming karne. Tama na. Hindi pa sapat. Pumayat ka na naman itong mga nakaraang araw. Kumain ka pa. Xiaowu, nag-propose na sa akin si Tito Zhu. Balak naming pagkatapos mong gumraduate ay magpakasal na. At saka, pagbalik mo rito sa Kapitolyo, sabay-sabay tayong kumain para magkakilala tayo. Nalaman ko lang din nitong nakaraang 2 araw na ang anak na lalaki ni Tito Zhou ay nag-aaral din sa distrito ng Linjiang. Zhou Fuye ang pangalan niya. Narinig mo na ba ang pangalang iyon?
Hindi pa. Kung makikita mo siya sa paaralan, huwag kalimutang bumati. Simula ngayon, magtuturingan na kayo bilang magkapatid. Dapat magkasundo kayo at maging malapit sa isa't isa. Sa ganitong paraan, kapag ang nanay ay pumasok na sa pamilyang Zhao, ay mababawasan ang anumang hadlang. Kung ganun ka nag-aalala sa kanya, bakit hindi mo siya kontakin ng direkta? Hindi ba't kulang lang talaga sa oras? Pag-usapan na lang natin iyan sa susunod. Nanay, bisitahin natin si tatay sa susunod na linggo. Maaari ba? Wala akong oras. Pumunta ka na lang mag-isa. May gagawin pa ako, ibababa ko na ito. Siya nga pala, tandaan mo ang sinabi ko. Kay Zhou Fuye, makipag-ayos ka sa kanya. Bakit tumawag sa'yo si tita? Narinig kaya niya? Hindi mo pa nababanggit ang iyong mga magulang. Paano kaya kung ganito? Pagdating ng bakasyon, sasamahan kitang bumalik sa Kapitolyo para bisitahin ang iyong tatay. Kinuha ng aking pa ang sariling buhay. Ilang taon na ang nakalipas. Sa susunod na linggo, ang kanyang anibersaryo. Ang aking ma ay matagal na rin. May kasama ng iba. Hindi man lang siya binibisita. Pasensya na talaga. Ako, hindi ko alam. Hindi ka pa ba busog o baka gusto mong pumasok at kumain pa? Zhao Fuye. Kung sakaling dumating ang araw na may magawa akong pagkakamali, mapapatawad mo ba ako? Xia Wu. Hanggat hindi mo ako iiwan, para sa akin, mayroon kang habambuhay na amnestiya. Simula ngayon, magkapatid na kayo. Magkasundo kayo ng mabuti at maging malapit sa isa't isa. Zhao Fuye, siguro sa simula pa lang, hindi na dapat kita idinamay dito. Bigla kong naalala. May 2 pa akong test paper na hindi nasasagutan. Mauna na ako. Siya. Huwag mo akong hawakan. Bakit ka nagagalit? Nitong mga nakaraang araw ay nagpapakahirap kang mag-ensayo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Zhao Fuye, nakakairita ka talaga. Alam mo ba iyon? Kailangan ko ba ang pag-aalala mo? Gusto kitang pakialaman. Gusto kong magpakamartir. Bakit ba? Bahala ka. Ang reyna ng pelikula na si Long Fuxue at ang presidente ng Huihong Capital na si Zhao Chenhui ay magiging engaged sa darating na Pasko. Anong ginagawa mo rito? Zhao Fuye, kung ikaw ay tunay kong anak na lalaki, dapat mo akong ipaghiganti. Zhou Chenhui, akala niya'y sapat na ang barya para paalisin ako. Para lang mapakasala ng artistang iyon. Makinig ka sa iyong nanay. Kailangang manatili ka sa tabi ni Zhou Chenhui, pumasok sa kanyang kumpanya, at kunin ang lahat ng kanyang mga stocks. Dapat nang tapusin ang kasal na wala namang saysay. Kayong mga pamilyang Zhao, sadyang mga hibang sa pag-ibig. Kayong mag-ama, pinapaikot lang ng mag-inang iyon. Aking mahal na anak na lalaki, niloloko ka lang nila. Si Xia Wu ay anak ng iyong magiging madrasta. Anong mga kabaliwan ang sinasabi mo? Napakawalang malay mo talaga. Mukhang inosente si Xia Wu. Pero masama ang kanyang hangarin. Matagal na niyang alam na ikaw ay anak ni Zhou Chenhui, kaya sinadya niyang mapalapit sa iyo para mapaibig ka niya. Manahimik ka. Kung gusto mong malaman ang totoo, sa makalawa, babalik si Zhou Chenhui kasama ang babaeng iyon para sa pag-aalay at doon mo malalaman. Kung may natitira ka pang tapang, dapat mong pahirapan ang mag-inang iyon para sa akin. Hello? Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Hello? Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Aye, nandito na siya. Ito ang iyong Tita Long. Ito na ba si Aye? Chenhui, mukhang hindi ako gusto ni Aye. Mana ang batang ito sa nanay niya. Tapat sa puso at hindi nakikinig sa utos.
Kain muna tayo. Mamaya na lang. Kakausapin ko siya ng maayos. Pupunta lang ako sa banyo. Jofuye, ano bang balak mong gawin? Ano bang balak ko? Kailan mo pa nalaman na ako ang anak na lalaki ni Zhou Chenhui? Kailan mo nalaman na ako ang anak na lalaki ni Zhou Chenhui? Bago pa pumunta sa distrito ng Linjiang. Kaya naman, sa simula pa lang, pumunta ka sa distrito ng Linjiang na may layunin. Oo. Gusto mo lang na... Lumapit sa akin. Gamitin ako at paglaruan ako. Oo. Bakit? Para lang ba makaganti sa nanay mo? Oo. Paano naman ngayon? Bakit hindi mo na ako akitin? Xiaowu. May nararamdaman ka ba sa akin? Kahit katiting lang sana. Wala. Kahit kaunti wala. Pinapalaya na kita. Dahil lang naaawa ako sa iyo. Xiaowu? Huwag ka nang magpapakita sa akin simula ngayon. Kung hindi, talagang gagawin ko. Class 7, Zhou Fuye, kung ano ang gusto mong gawin, doon kita dadalhin. Huwag kang matakot kung maging tanga ka man. Ako ang bahala. Sa akin, lagi kang may amnestiya. Nagtatapat ka ba ng pag-ibig sa akin? Oo, Jofuye, patawad sa nagawa ko sa iyo. Wala na tayong kinabukasan. Kumusta ka, kaklase? Ako si Xiaowu. Jofuye. Good night. Hindi kita hahalikan. Sa boyfriend ko lang ito. Guro, hindi na ba talaga babalik si Wuwu? Ang record ni Xiaowu ay nasa Kapitolyo. Kailangan niyang bumalik doon para sa exam. Magkikita pa ba tayo muli balang araw? Kung magsisikap kayong makaalis dito, darating ang araw na magkikita kayong muli. Grabe, Sir Joe. Ang pinakamagaling sa probinsya ngayong taon at pinakamagaling sa agham ay ikaw pala. Saang paaralan mo balak mag-apply? Universidad ng Kapitolyo. Ay, Binibini, hindi ba't kapapasa lang ng sasakyan ni Senyorito Joe? Siguro hindi naman. Sa may palasyo ito, mayamang tagapagmana. Ang dami nila. Eto po, Binibini, ang inyong bagahe. Salamat. Sino ka? Kumusta kayo? Ako si Xiaowu. Ang ganda mo naman. Mas maganda ka pa kay Yeching. Sino si Yeching? Siya ang reyna ng Departamento ng Sayaw, bagong kasintahan ni Zhou Fuye. Ah, oo nga pala, yung sports car sa baba kanina, kay Zhou Fuye yon, ang hari ng paaralan ng Universidad ng Kapitolyo. Kaya pala yung sasakyan kanina. Si Zhou Fuye talaga yon. Nandito rin siya sa Universidad ng Kapitolyo. Taken na siya, huwag ka nang mag-daydream. Tara, kain tayo ng hotpot. Selebrasyon, dahil kumpleto na tayo sa dorm.
Sige, tara, sabay-sabay tayo. Tara. Sa VIP room po ba sa second floor na pinareserve ni Sir Zhao? Dito po tayo. Hindi ba't hindi tumatanggap ng reservation ng shop na to? Mula sa kagawaran ng relasyong panlabas, si Zhou Fuye ang direktor nila. Tingnan nyo, nandito rin si Ye Ching. May dinner ang kagawaran ng relasyong panlabas. Hindi ba't sa kagawaran ng mga kalihim si Yeching? Kaya pala pumunta si Zhou Fuye sa baba ng dorm para sunduin siya. Mukhang may relasyon nga sila. Pero bakit hindi natin nakikita si Zhou Fuye? Narinig kaya niya ang chismis natin? Hi classmate, pwede bang makipagkilala? Pwede bang mag-add sa social media? Pasensya na. May boyfriend na ako. Hindi ako pinapayagan ng boyfriend ko na mag-add ng ibang lalaki. Kahit magkaibigan lang. Pwede ba? Naiwan ko ang phone ko sa dorm. Sige na nga. Bakit hindi ka pa pumasok? Nakita ko ang ideal na tipo ko at hiningi ko ang number niya. Kaso, may boyfriend na pala siya. Basted ako. Sino? Iyon oh. Hoy! Hindi ba nag-reserve tayo ng VIP room? Bilisan na nating umakyat. Tara. Tara na. Parang pamilyar siya sa akin. Grabe, si Zhou Fuye pala iyon. Ang gwapo talaga. Hello. Nagdagdag ang guro ng rehearsal. Nasaan ka na ba? Kasama ko ang mga roommate ko. Uuwi na rin ako mamaya. Sige, susunduin na kita. Sige, salamat. Pasensya na. Xiaowu, Pinapakawalan na kita. Dahil lang naaawa ako sa iyo. Senyorito, magpahinga ka muna dahil uminom ka. Gisingin kita pagdating sa Universidad ng Kapitolyo. Sandali. Wow, siya ba ang sinasabi mong boyfriend? Ako? Ginamit mo akong dahilan para makaiwas, pero huwag naman ako. Hindi naman ako mahilig sa babae. Bumalik na kayo sa rehearsal. Magta-taxi na lang kami pa uwi. Papanoorin ko kayong makaalis. Tara na. Xiaowu, mukhang naging maayos ang buhay mo nang wala ako. Tito Liu, nakikita mo ba ang sasakyan sa harap? Banggain mo. Ha? Senyorito, parang hindi maganda iyan. Kung ayaw mo, ako na mismo ang gagawa. Ah, Putang ina, marunong ka bang magmaneho? Tito Liu, sabihin mo sa kanya, areglo tayo. Sagot namin lahat. ito'y pasensya na talaga. Sabi ng aming senyorito, responsibilidad namin ito. Huwag nang tumawag sa pulis, mag-areglo na lang tayo. Palitan ng bago o dalhin sa kasa ng sasakyan, nasa sa iyo ang desisyon. Bumaba ka at kausapin mo ako. Anong nangyari? Ikaw si Zhou Fuye. Mula ako sa Departamento ng Sayaw ng Universidad ng Kapitolyo. Ako si Qin Yu. Pasensya na, nabangga ko ang sasakyan nyo. Ihahatid ko na kayo pa uwi. Ayos lang ba? Sakay na. Magta-taxi na lang ako. Tara na, tara na. Hi! Huwag ka nang mahiya. Bakit ka pa bumaba? Bumalik ka na sa ensayo. Inaasahan ko ang iyong performance sa welcome party. Sandali, dito na rin ako bababa. Pasensya na po, senyorito. Pupunta lang muna ako sa banyo.
bago tayo umalis sa distrito ng Linjiang. Hindi ba sinabi ko na huwag ka nang magpapakita muli? Kung hindi dahil sa driver mo, na bumangga sa kotse ni Kinyu, hindi mo ako makikita talaga. Mula nang iwan mo ako, pumapangit na ang panlasa mo. Kaklase ko lang siya, hindi ko siya nobyo. Kung wala ka ng kailangan, babalik na ako sa dormitoryo. Bakit ka pumasok sa Universidad ng Kapitolyo? Sa lahat ng mga paaralan, pinakamaganda ang alok ng Universidad ng Kapitolyo. Hindi ko alam na nandito ka rin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong iiwasan kong makita mo ako. Mabuti pa nga. Senyorito, nabalitaan ko lang ang mga estudyanteng huling dumating ay para sa welcome party. Kilala mo ba ang estudyanteng iyon? Hindi ko siya kilala. As if naman. Pasensya na, Xiaowu. Ang hearing aid na hinahanap mo ay baka nasa kotse ni Zhou Fuye. Tatawagan ko si Zhou Fuye mamaya. Hayaan mo na kung hindi makita. Hindi pwede iyon. Siguradong mahahanap natin iyon. Xiaowu, malapit na ang solo dance mo. Maghanda ka na doon. Sige. Sino yan? Bakit ka nandito? Siguro ay pinupuntahan niya si Yeching. Zhou Fuye. Bakit mo ako tinatawag? Zhou Fuye. Bitawan mo muna ako. Zhou Fuye, nasasaktan mo ako. Xiaowu. Ano ba talagang gusto mong gawin? Bakit hindi ka nalang tuluyang naglaho? Bakit kailangan mo pang pumunta sa Universidad ng Kapitolyo? Ikaw ang nagsabing mag-aaral ka rito. Ikaw rin ang nagsabing maging magkasing-asing tayo. Ano ang gusto mong gawin? Ako dapat ang nagtatanong yan sa iyo. Uy, Ate Yeching. Kanina lang, may nakakita kay Zhou Fuye sa backstage. Pinupuntahan ka ba niya rito? Siguro nga. Nasa labas lang ang kasintahan mo ngayon. Sigurado ka bang gusto mong sabihin ito sa akin? Kasintahan? Hindi ba kasintahan mo si Yeching? Nakalimutan mo na. Hindi ko gusto ang malalaki ang dibdib. May tao ba sa loob? Bakit nakalak ang pinto mula sa loob? Bakit mo nilak ang pinto? Hayaan mo na. Hanapin na lang natin ang admin sa kabilang pinto para makuha ang susi. Kapag nakita nila kami, ni Zhou Fuye, na magkasama sa dressing room, at nakalak pa ang pinto. Gusto ko lang na mapag-isa ka at magtago rito sandali. Kapag lumabas ka ngayon, mas hindi mo maipaliliwanag ang relasyon natin.
Joe Fuye. Huwag kang sumobra. Hindi ba't ikaw ang sumosobra? Hindi ba't ikaw ang nagdala sa akin dito? Hindi pa kita sinisisi. Pero ikaw pa itong nambabaliktaran. Pero hindi ba't kusa ka ring sumama? Marami akong ginagawa ng kusa. Walang tao rito. Bakit nakalock ang pinto mula sa loob? Baka sira na ang lock dahil sa luma. Kunin mo na ang mga gamit. Tara na. Hindi ba't sinabi mo kanina na hindi mo maipaliliwanag ang relasyon natin? Mabuting huwag mo nang sabihin iyan. Kuya, bilang magkapatid sa magulang, pwede na ba iyon? Gustong gusto mo ba? Talagang maging magkapatid tayo? Mangyayari rin naman yun balang araw, di ba? Magkapatid? Mas kapanapanabik pakinggan niyon, di ba? Ano sa tingin mo, Sanshui? Galit ka na agad? Paano ka na sa hinaharap? Matalino ka naman. Bakit hindi mo naisip na pagkatapos sa Universidad ng Kapitolyo, muli mong makakatagpo ang baliw na asong tulad ko? Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. May utang ka sa akin. I-save mo ang numero ko. Huwag mo na akong iwawala muli. Hello? Tapos na ng maayos ang welcome party? Bukas ay kailangan na nating magsimula mag-ensayo para sa susunod na kompetisyon. Huwag mong kalimutan. Sige. May nararamdaman ka ba para sa akin? Kahit konti lang ay sapat na. Hello? Xiaowu ba ito? Juang Jiahe. Ako ito. Katatapos lang namin pag-usapan ang kooperasyon. Lasing na si Sir Joe. May gagawin ako at hindi makaalis. Pwede ka bang pumunta rito? Ako? Hello? Sisilip lang ako sandali. Kung wala akong maitutulong ay babalik na ako sa paaralan. Nasaan si Joe Fuye? Pumunta siya sa banyo, babalik din siya mamaya. Xiaowu, alam mo ba kung ano ang pangalan ng bar na ito? Wu ang tanging pangalan nito pag mamay-ari ito ni Sir Joe. Hindi ko man alam kung bakit ka umalis noon, pero ngayong nagkita tayo, dapat nating linawin ang lahat. Sir Joe, ikaw na ang bahala. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Niloko ka ba ni Zhuang Jiahe? Hindi pa niya alam ang nangyari sa ating dalawa. Ihahatid na kita pa uwi. Pero dahil gabi na, sarado na siguro ang dormitoryo. Dala mo ba ang ID mo? Magbubukas ang dormitoryo ng alas 6. Huwag mo na akong intindihin. Maghahanap na lang ako ng lugar para magpalipas ng oras doon. Sa tingin mo ba hahayaan kita na mag-isa lang sa labas? Ako? Pwede naman. Hindi ko kaya. Hindi po pwede. Kung may mangyari sa'yo, kailangan ko pang managot. Marunong ka bang magmaneho? Kakuha ko lang ng lisensya. Kung ayaw mong mamatay, sige. Bibigyan kita ng dalawang option. Mananatili ako rito kasama mo hanggang magbukas ang dormitoryo. O ikaw ang magmamaneho. May 2 kwarto sa bahay. Pumili ka ng matutulugan. Nasaan ang susi? Kompre ba ang sasakyan mo? Kompre ito.
Basta huwag lang tayong mamatay. Baliw ka talaga. Bakit mo kailangang irehistro ito? Kung lalabas ka sa gabi, tinatamad akong pagbuksan ka. Ito ang kwarto ko. Walang nakatira sa guest room na ito. Pero may tita na regular na naglilinis. Sa loob ng banyo, may disposable na toothbrush at tuwalya. Bahala ka na. Sige. Bakit hindi ka nakatsinelas? Hindi ko na kailangang magpalit. Aalis din ako bukas ng maaga. Walang ibang pumupunta rito, kaya wala akong pambabaing tsinelas. Isuot mo muna itong luma kong tsinelas. Maliligo muna ako. Saan ako matutulog? Doon. Sige. Hindi na ako magpapalit ng sapatos. Aalis din ako bukas ng madaling araw. Zhao Fuye. Zhao Fuye. Zhao Fuye. May lagnat ka. Bakit wala ka man lang gamot sa lagnat? Zhao Fuye. Zhao Fuye. Zhao Fuye. San Shui. Zhao Fuye. Anong nangyari? Nakatulog ako. May lagnat ka. Kaya bagising mo lang. O aalis ka na ba? Sige, umalis ka na. May lagnat ka. Tapos? Hindi naman ako mamamatay. Walang kahit fever patch dito sa bahay. Nagbalot ako ng yelo sa tuwalya. Gamitin mo muna ito pansamantala. Oh, sige. Hawakan mo ito. Heto ang inihanda kong maligamgam na tubig.
Uminom ka muna. Walang kahit ano rito sa bahay. Bibili ako ng thermometer at gamot sa lagnat sa ibaba. Nasa may pintuan ng mga susi, huwag mong kalimutang kunin. 500 meters lang ang layo ng botika. Siguro mga 5 minutes lang yon. 300. 299. 298. 297. Tatlo? Dalawa? Isa? Nandito na. Sukatin natin. Anong iniisip mo? Kukuha lang ng temperatura. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang ulo mo? Masakit ang ulo ko. Gusto mo bang humiga muna sa kwarto? Huwag na. Bumili ako ng lugaw para sa iyo. Gusto mo bang kumain? Kung ayaw mo, wag na. Aalis na ako. Gutom na ako. $38.7. Masyadong mataas ang lagnat mo. Inumin mo muna ang gamot sa lagnat. Kapag hindi pa ito bumaba, kailangan mo nang magpanakaswero sa ospital. Hindi naman ganoon kalala. Kung may gagawin ka, mauna ka na. Gusto mo bang humanap ako ng makakasama mo? Kinakaawaan mo na naman ako. Alam mo namang ang mga magulang ko, hindi ako mahal at pinapabayaan lang, walang nag-aalaga sa akin. Masasamahan kita ngayong araw. Pero kailangan ko munang bumalik sa paaralan bago ako bumalik dito. Ihahatid na kita. Wag na. Inumin mo muna ang gamot. Matulog ka ng mabuti. Mabilis lang naman mag-taxi pabalik. Mukhang maayos na ang pakiramdam mo. Gagaling ka na mamayang gabi. Aalis na ako. Sabi ko, ihahatid kita. Hindi tayo pareho ng daan. Hindi mo pa nga ako hinahayaang ihatid ka? Paano mo nalamang hindi tayo pareho ng daan? Sa pagitan nating dalawa. Mas mabuting hindi na lang tayo magtagpo. Hindi pareho ng daan? Kapag nalaman ni Zhou Chenhui na hindi ko inalagaan ang aking nakababatang kapatid sa magulang, baka maging masama ito para sa iyo. Sanshui, tayo ay laging may paraan para magtagpo. Hindi pa ba bumababa ang lagnat niya? Hello, Pwede ka bang pumunta sa ospital para alagaan siya? pwede namang kumuha ng tagapag-alaga sa ospital. Ang mga tagapag-alaga ngayon ay baka saktan lang ang mga pasyente. Xiaowu, huwag mong tignan na marami siyang kasama. Pero sa totoo lang, ang tunay na nagmamalasakit sa kanya ay iilan lang. Noong umalis ka noon, naging miserable siya ng matagal na panahon. Kung hindi lang dahil sa pangako niya sa iyo, nag-aral siya ng husto para makapasok sa Universidad ng Kapitolyo. Iba ang turing ni Sir Zhou sa iyo. Nakikita naming lahat iyon. Nakikinig ka ba? Oo, Sinabi ko ang lahat ng ito hindi para makuha ang awa mo. Kailangan ko na kasing humabol sa flight ko. Wala talagang mag-aalaga kay Sir Zhao. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo, kaibigan.
Zhao Fuye. Hindi rin pala naging madali ang buhay mo. Woo, ayos ka lang ba? Ayos lang. Lalabas lang ako sandali. Matulog ka na ng maaga. Anong dahilan ang ginamit ni Zhuang Jiahe para mapapunta ka rito? Hindi ba't may lagnat kang 39.5? Nakaswero ka na ba? Katatapos lang ng isang bote. Pero pinagpawisan ako ng husto, kaya naligo muna ako. Ano bang sinabi niya sa iyo? Sabi niya, sasaktan ka raw ng mga tagapag-alaga. Mukhang ayos ka na ngayon. Kaya aalis na ako. May isa pang IV drip mamaya. Pabalik-balik ang lagnat mo. Sabi ng doktor, kailangang obserbahan ng isang gabi. Bukas ka lang makakaalis kapag wala na talagang lagnat. Kumain ka na ba? Kumain na. Dahil nandito ka na rin naman. Bakit hindi ka muna kumain? Hindi. Nag-order ako mula sa pribadong piging sa Hilaga ng mushroom hotpot at mga dumpling. Lahat ng paborito mo. Sige, sasamahan na kitang kumain. Kumain ka ng marami, pumayat ka. Sino ba talaga ang pasyente rito? Hindi mo lang talaga naiintindihan. Laro lang iyan ng mga magkasintahan. Pakihinaan lang po ang kilos ninyo. Hindi siya nakatulog kagabi. Sana ay mahaba ang maging tulog niya. Ang isa ay gwapo. Ang isa ay malambing, bagay na bagay sila. Maayos na ang katawan mo. Maaari na kayong mag-discharge mamaya. Natutulog pa siya. Hinaan lang natin ang boses natin. Director Wei, siya ang kasintahan ng pasyenteng ito. Kagabi, ganyan din ang tono ng kasintahan niya. Nung sinabihan akong dahan-dahan lang. May kasintahan na pala si Xiao Ye. Mabuti, may dalawa pa akong pasyente. Magpapatuloy na ako sa pag-ikot. Tara. Gising ka na. Kailan pa ako nakahiga sa kama? Natatakot akong magkasakit ka pagkatapos ko. Kaya binuhat kita paakyat. Sabi ng doktor, maaari na akong lumabas. Tara na. Exia Wu. Ang ganoong kababaw na dahilan ni Zhuang Jiahe ay naging napakadali para sa kanya na maloko ka at papuntahin dito. Bakit hindi ka na lang sumuko at makipag-ayos sa akin? Zhao Fuye. Hindi ba't galit ka sa akin? Gaya ng sinabi ko. Bakit ka nag-aral sa Universidad ng Kapitolyo? Bakit ka nagpakita sa harap ko? Paulit-ulit na lang si Zhuang Jiahe ng ganoon kadali ay nagagawa kang lokohin para pumunta rito. Alam mo bang mapagpanggap ka? Sanay ka na bang lokohin ang sarili mo? Kaya mo, pero ako hindi. Inaamin kong wala akong silbi. Galit ako sa iyo, pero hindi kita matiis. Sa oras na magpakita ka, lahat ng mga lintik na salita ko ay isinasantabi ko na lang. Hindi ko kayang maging estranghero sa iyo. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Sabihin mo sa akin. Huwag na tayong maging estranghero. Maging magkapatid na lang tayo, pwede ba? Hindi. Sanshui, bakit ang tigas ng puso mo? Gusto mo ba talaga akong piliting magkasala sa iyo? Zhao Fuye. Patawad. Patawad, hindi ko na talaga alam ang gagawin. Patawad. Patawad, Zhao Fuye.
Hindi kita pipilitin. Hindi kita pipilitin. Nagmamakaawa ako? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi tayo magiging estranghero at hindi rin magkapatid. Hanggat hindi pa sila kasal, malaya pa rin tayong dalawa. Huwag mo na akong itataboy. Tao rin ako. Nasasaktan din ako at nalulungkot. Sanshui? Mahal kita? Mamahalin kita habang buhay. Hello? Sige. Mag-e-empake na ako ng gamit mamayang umaga. Anong nangyari? Wala lang. May nahanap akong part-time job. Pinapalipat na ako ng kumpanya sa matitirhan. Sa bahay ko? Sasamahan kitang kumuha ng mga gamit mo. Ayos lang ba? Para sa taong mahal ko, kahit saan ay madadaanan ko. Anong ginagawa mo rito? Saan ako matutulog? Siyempre, kasama ko. Sanshui, parang hindi ka marunong humalik. Wala akong kasing daming karanasan gaya mo. Ikaw talaga. Tikman mo ang lasa ko. Sanshui, sinasadya mo akong akitin. Hindi pa ito sapat. Hahalikan kita hanggang sa matuto ka. Jofuye. Ang pula ng mga tainga mo. Pula na rin ang baba mo ngayon. Mainit na mainit ako ngayon. Siyempre, mamumula talaga. Ikaw. May klase pa ako bukas. Hindi kita pahihirapan ng matagal. Sanshui, Grabe, ang kasintahan ni Jofuye ay masyadong matindi. Mukhang naging matindi ang labanan. anong problema? Jofuye, Ha? hindi mo ba alam na dapat magsuot ng turtleneck bago lumabas? Kasama si Wu, sa tingin mo ba ang mga bakas na ito ay gawa ko sa sarili ko? Sige. Hindi na kita hahalikan mula ngayon. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo? Kagabi, namaga ang labi ko sa halik mo. At nangangali pa ang kamay ko. E di hindi sa labi. Mabango naman si Sanshui. Kahit saan pwede kitang halikan. Jofuye. 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 Aso ka ba? Nanghahalik at nangangagat ka pa. Sanshui, ngayon mo lang ba nalaman? Dati pa naman akong aso mo.
Anong aamuyin? Zhao Fuye, anong pabango ang gamit mo? Ang bango nito. Malamig na bango ng RT. Hindi ito ibinebenta. Regalo ito para sa mga VIP. Gusto mo ba? Ibebenta mo sa akin? Oo. Ibebenta ko sa'yo. Pero, kukuha muna ako ng tubo. Zhao Fuye, Gusto ko rito. Pwede ba? basta sa'yo. Kahit ano. Sanshui, kailan mo ba talaga ibibigay ang status ko? Hulaan mo. Bitch. Nandito ka na. Magsalita ka. Ano ang gusto mo? Aye. Tatay mo pa rin ako. Ganyan ka ba makipag-usap sa tatay mo? Boss Zhao. Anak na lalaki. Mas mahalaga ba ako sa kumpanya at babae mo? Huwag ka nang magpanggap. Alam nating dalawa ang totoo, di ba? Aye. Ikaw ang tanging anak ko. Pero ang buong buhay ko ay ibinigay ko sa Huihong Capital. Tungkol naman kay Long Fuxiu, kung mahalaga siya, 2 taon na ang nakalipas, hindi ako magpapatakot sa iyo. Ngayon, madrasta mo na sana siya at kayo ni Xiaowu ay matagal nang magkapatid. Si Xiaowu lang ang gusto ko. Aye. Alam ko, gusto mo si Xiaowu. Mabait at magalang siya. Bilang manugang na babae, magugustuhan ko siya. Pero paano ang batang iyon? Matatanggap ba niya ang relasyon namin ng nanay niya at pagkatapos, sasama sa iyo nang walang hinanakit? Ibigay mo ang kondisyon mo. Paano ka makikipaghiwalay kay Long Fuxiu? Aye. Naaalala ko, nasa tamang edad ka na para kontrolin ang mga shares sa pangalan mo. Gusto ko ang iyong mga stocks. Xiaowu, bumalik ka rito. Matapang gumawa pero duwag humarap. Paano ako nagkaroon ng anak na babae na trader? Kapag hindi ka bumalik ngayon, susunugin ko ang lahat ng gamit ninyo ng pamo. Ngayon, ang presidente ng Huihong na si Zhao Chenhui nag-anunsyo ng payapang hiwalay kay Reyna ng pelikula Long Fuxiu. Sa loob ng maraming taon, bakit ba kita pinalaki? Isang nilalang na walang puso. Matagal nang patay ang tatay mo. Dapat ba akong manatiling buhay biyuda para sa kanya? Bakit hindi na lang ibang tao ang inakit mo? Bakit kailangan mo pang akitin ang anak na lalaki ni Tito Joe? Hindi ko kailanman naisip na manatili kang buhay biyuda para kay tatay. Gusto ko lang itanong sa iyo. Bakit noon, alam mong depressed na si tatay?
Pero nagtaksil ka pa rin at itinulak siya sa kamatayan? Wala akong ginawang masama. Wala akong ginawang mali sa tatay mo. Si Zhou Chenhui ay nagbibigay lang ng pabor dahil sa nakaraan. Ibinibigay lang niya ang mga proyekto sa akin. Anong karapatan mong sabihing nagtaksil ako? Ito ang nakita ko, sa loob ng kotse ni tatay. Ano pa ang idadahilan mo? Napakagaling talaga. Nakapanood tuloy ako ng isang alitang mag-ina. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Kayong dalawang hayop. Pareho kayong walang hiyang pokpok. Ang isa ay inakit ang anak ko. Ang isa naman ay inakit ang asawa ko. Ikaw. Ginang Sheng. Kung hindi dahil sa asawa mo, ang tatay ko ay hindi sana namatay. Ang dapat mong kamuhian ay si Zhou Chenhui. Ang pagtataksil niya sa asawa ang naging sanhi ng lahat ng trahedyang ito. Kapag nagpakasal muli si Zhou Chenhui, mawawala sa kanya ang kontrol sa Huihong Group. Siya ay hindi kailanman pakakasalan ka. Tungkol naman kay Zhou Fuye, siya ay pinaglalaruan ka lang. Hindi ako naniniwala. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na makipagkita sa kanya? Sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na makipagkita sa kanya ng palihim? Zhou Fuye. Anak siya ng hayop na si Long Fukshui. Nagkaroon ka ba ng tunay na damdamin sa kanya at sineseryoso mo na ba ito? Sinong nagsabi sa iyong nakikipaglaro lang ako sa kanya? Mahal na mahal ko siya. Ma? Hindi ko siya kayang talunin. Ang anak mo ang siyang pinaglalaruan dito. Naintindihan mo ba? Ma? Nahirapan ako bago nakipagkasundo kay Zhou Chenhui para lang makuha ang pagkakataong magsimula muli kasama si Xia Wu. Huwag ka nang gumawa ng kwento. Baka matakot siya at iwanan ako ulit. Anong kasunduan? Ipaliwanag mo ito ng malinaw sa akin. Inilipat ko na ang mga shares sa kanya. Hindi ba't gusto niya ang kontrol sa Huihong Capital? Ibinigay ko na sa kanya. Isa kang traidor. At ikaw, Tita Long? Huwag mong gamitin ang pagiging nanay ni Xia Wu para lang apihin ang aking kasintahan. Mula ngayon, kahit sino ay hindi na pwedeng mang-istorbo sa amin. Ma, sinabi mo sa akin noon na dapat panagutan ng tao ang kanyang mga desisyon. Ngayon, pinipili kong makasama si Zhou Fuye at hindi ako magsisi. Zhou Fuye. Nandito lang ako. Sa wakas ay maaari na tayong maging legal na lahat. Mabuti na lang, hindi tayo sumuko. Nakakakiliti. Ilang beses na tayong naghalikan, kiliti ka pa rin. Zhou Fuye. Zhou Fuye. Zhou Fuye. Anong nangyari sa'yo? Xia Wu, seryoso ang lahat. Xia Wu, naalala mo ba ang ginawa natin kagabi? Ikaw ang una kong hinalikan, ang una kong niyakap, at ikaw rin ang una kong nakasama sa kama. Sanshui, tradisyonal akong tao. At pagkatapos? Ito ang aking ID, household register, bank card, lisensya,
titulo ng lupa, pati na rin ang lahat ng mga parangal ko, ibibigay ko na sa iyo. Ibibigay mo lahat? Paano ka na mabubuhay? Ako? Ay sa'yo rin. Xiaowu, tayo ay magpakasal na. Hindi pa tayo graduate. Zhou Fuye, Ayos lang. Dagdag credit din iyon. Asawa, maligayang bagong kasal. asawa. Maligayang bagong kasal.